Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari. Asamang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukirin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kayo walang maisot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin yung ginawa." At sasabihin naman ng mga nasa kaliwa, o sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasasa apoy na di mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kaniyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi nyo pinakain, nauhaw at hindi nyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi nyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisot at hindi nyo pinaramtan. Ako'y may sakit o nasa bilangguan at hindi nyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan." Itataboy ang mga ito sa kaparusang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na sa pagkahuli. I'm very sorry. Sorry po. Nung ako'y nag-aaral, nung high school, college, maging sa graduate school, ang pinakaayaw ko ay yung tinatawag na surprise exam. O di ba? Sa lahat ng mga sorpresa, yun na ang nakakainis talaga. Surprise! Ano? Surprise exam? Kakainis! Hindi kasi sinasabi. Surprise nga eh. Kaya nakaluluwag ng loob na sa pinakamahalagang exam ng ating buhay sa katapusan. Ngayon pa lang ibinigay na ng ating Panginoon sa atin ang kanyang magiging mga katanungan. Pinakain mo ba ako? Pinainom mo ba ako? Dinamtan mo ba ako? Dinalaw mo ba ako? Ang dali nito. Madali ito kung makikita natin sa ating kapwa-tao si Kristo. Papaano kung hindi? Sulyapan nga ninyo yung katabi ninyo. Mukha bang si Kristo? O baka naman mukhang secret agent ng demonyo? Seriously, hindi naman talaga nawawala si Kristo sa pagkatao ko, sa pagkatao mo, sa pagkatao ng kahit sino. Sapagkat lahat tayo sa wangis ng Diyos, nilikha pare-pareho. It's just that through the years, in one way or another, naka-experience tayo ng pangit na karanasan sa ating kapwa-tao. Niloko tayo, sinaktan tayo, and worse, inabuso, pinaiyak, pinaluha ang ating kapwa. Kaya hindi maiwasan, lalong-lalo na sa mga taong hindi natin kaano-ano, pag nandyan na, defensive na tayo, tamang nega o paranoid na tayo. Bigay ako ng halimbawa. Ako lang ilang beses na akong tumulong ng naloko ako. Oh, kailan ba yung 2 years ago yata? May umiiyak sa akin, "Father, may taning na po ang buhay ko. 5 months to live na lang ako.
May anak po ako. Tulungan niyo ako kahit konti, kahit papaan. Then, parang dinurog yung puso ko. Tinulungan ko, hindi lang konti, That was 2 years ago. 2 years ago, 5 months to live na lang siya. Hanggang ngayong buhay. Abay, syempre, Father, ano man naman kung gumaling? Ay, thanks be to God. Kung may himala, pero walang himala. Yun talaga ang racket niya. Ang dami kong napagtanungan o maraming nagsabi sa akin, ang dami naming naging biktima. Kaya, kapag may humihingi ngayon sa akin ng tulong, hindi ko maiwasan na ang makita, kung minsan hindi si Kristo, kundi siya. Karanasan. O sige, di ba? Break na raw si Derek Ramsey at si Andrea. Di ba dati kay sweat nila? Nagpatayo pa ng bahay si Derek na ang mga designs may say si Andrea. So naisip natin, lalagay na sa tahimik yung dalawa. Magsasama na mag-aasawa. Tapos ngayon break na. At walang third party Walang third party na mas madali ko sanang maintindihan kaysa yung sinasabi ni Derek Ramsey. The breakup has happened so fast. Maybe 2 people are just not meant to be. Not meant to be! Ganun lang yun. Ganun kadali yun. So dahil dyan, ikaw namang babae, may boyfriend ka, o may nagkakagusto sa'yo, may nagugustuhan ka. Ang iniisip mo, baka balang araw i-Derek Ramsey mo lang ako. Sabi naman ng isa, okay lang, Father, basta gwapo siya. Sabi ko naman sa kanya, Hay! Loka, hindi ikaw si Andrea, ilusyonado. Seriously, ito yung sinasabi ko sa paglipas ng mga panahon. Maaaring we have let our hearts be filled with bitterness, with sadness, with doubts, with hatred, with anger. Because of these unpleasant experiences in our lives and in the lives of others. So unti-unti, napuno ang puso natin ng lahat ng mga negatibong bagay na ito at nawala na ng puwang sa puso natin si Kristo. Kaya nahihirapan tayong makita rin si Kristo sa katauhan ng ating kapwa-tao. O dati-rati, may isang Muslim na ang sabi sa isang pari ay ganito, Tont. Hinawakan yung dibdib niya. Tapos hinawakan din ang dibdib ng Muslim. Naisip niya, baka ang sinasabi ng Muslim, mamaya dudukutin ko ang puso mo. Hanggang sa sinabi sa kanya ng katabi niya, ang sinasabi pala ay, the God who is in you meets the God who is in me. Tanging tao lamang na may Kristo o may Diyos sa kanyang puso ang makakakita ng Diyos o Kristo sa kanyang kapwa-tao. Natatandaan ko sa seminaryo, mayroong isang kanta na hindi ko maisip ang title, pero mayroong tono at lyrics na ganito. Sana kung minsan makanta natin, hindi ko na naririnig ito. Ang sabi ng lyrics at tono ay, basong may tubig, lagyan mong muli, umaapaw dahil wala ng silin. Ang pusong may galit, di maaring umibig, kulang sa wasto, alipin ng isip. Kung ang ating puso ay punong-puno ng mga negatibong bagay, mahirapan tayong magmahal o makaramdam ng pagmamahal sa ating buhay. Kaya't ang mangyayari, sa una pa lang, defensive na tayo, tamang duda na tayo, galit na tayo, ayoko niyan. Gusto ko. O ano yan? Anong kailangan mo? Kuminsan and sadly, kahit sa mga mabubuting tao o kahit sa mga tao ang pakay sa atin ay mabuti at totoo. And so what happens, the result of this, a never-ending cycle in our lives, in our surroundings, even in our family, cycle of hatred, of anger, of negative prejudices, biases, selfishness, lahat. Because in our hearts, there is no more room for Jesus. Ang nangyayari, gano'n na lang, survival of the fittest. Wala nang pakialaman, wala nang kapayapaan. Hindi nyo ba nabubuna, kahit sa gitna ng pandemya,
Ang daming namumulitika. Kasi ang tao, sa totoo lang, sa root ng ating puso, ganyan na. Natatandaan ko, mayroong isang nagsabi, si A.D. Williams. He once said, imagine what 7 billion humans could have accomplished if we just loved and respected one another. Na kung ilalabat po natin sa pinag-uusapan natin, ay po pwede nating i-paraphrase at sabihin, imagine mo kung gaano kaganda ang magiging mundong ito kung ang ating nasa puso ay walang ibang bagay lamang kundi si Kristo. Yun ang sinasabi ni San Pablo, is the love of Christ in our hearts will impel us to love. Yung Kristo sa puso natin ang mag-uudyok sa ating rumispeto at magmahal ang kapwa natin. Brothers and sisters, alam ko, wala na tayong magagawa to avoid these negative experiences. Laging dadating yan sa buhay natin. Pero, meron tayong choice na wag malunod sa mga negative feelings na iyan. Ang sabi nga, yes, you cannot keep them from coming, those hurts from coming. But definitely, you can keep them from staying. Ang lagi kong payo sa kaibigan o sa kahit sinong sumasama ang loob sa kanyang kapwa-tao, ang sinasabi ko'y ganito, just feel it, but do not feed it. Ramdamin mo lang, nasaktan kayo, talagang masakit yan. Hayaan mong iyong maramdaman. Do not deny yung pakiramdam na yan. Pero tulad ng ibang pakiramdam, lilipas din yan. Maghintay ka lang. Yun nga lamang, wag mong pakakainin, wag mong aalagaan, wag mong itatanim ang sama ng loob na yan, wag mong didiligan sapagkat sa huli, ikaw ang unti-unting lalamunin yan. Look at Jesus. Napaka-perfect na example, si Kristo. Kasi isipin po ninyo, may mga papangit pa ba sa mga nangyari sa Kanya? Wala na. Wala. Siya na ang pinakamabuti sa lahat pero nakaranas ng pinakamasaklap sa lahat. Nagalit ba siya? Yes. Na-disappoint ba siya? Yes. Na-frustrate ba siya? Na-disappoint ba siya? Nawalan ba siya ng gana? Yes. Pero hindi niya pinili na manatili yan sa puso niya, na maapektuhan na ang pakikipagkapwa-tao niya. Nag-preach pa rin siya, gumawa pa rin siya ng mga himala, kumain pa rin siya sa bahay ng Pariseo, nakihalupilo pa rin siya sa mga makasalanan, nagbigay pa rin siya ng mga himala sa kanyang mga sariling kababayan, kahit anong una, siya'y nawalan ng gana dahil sa hindi nila pagsampalataya. Pinagtiwalaan pa rin niya ang kanyang mga disipulo sa kabila ng kapalpakan ng mga ito. And here's the thing, imagine, hanggang sa siya'y nakabayubay sa krus, isipin po ninyo, mamamatay na lang siya, hindi pa tumitigil yung mga pangit na pangyayari sa buhay niya. Iniwan siya ng kanyang mga itinuring na mga kaibigan, ng mga kapamilyang alagad. Nililibak siya, minumura siya, hinihiya pa rin siya. Mamamatay na lang, may mga pahabol na mga pangit na pangyayari pa. Pero anong ginawa ng Panginoon? Imagine this. Ginazar niya ang natitirang lakas niya, yung natitirang konting lakas ng kanyang katawan. Pinagsama-sama niya upang sabihin lamang ang mga salitang, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. In effect, Jesus was telling, nabuhay ako nang hindi ko hinayaang maimbak ang galit sa puso ko. Mamamatay ako nang ipapagpag ko rin ang mga ito. Hindi ko hahayaang isama ang mga pangit na karanasang ito sa hukay ko. Pipiliin ko pa rin maging mabuting tao sa kabila ng lahat ng ito. Yun ang challenge ng Ebanghelyo. When we say challenge, dapat medyo nahihirapan tayo. Kasi isipin po ninyo, kung magpakain lang, magpainom lang, dumalo lang sa may sakit, nasa bilangguan, ang ipinapagawa sa atin, literally, ng ating Panginoong Jesucristo. Dali nito. Madali ito. Alam mo na agad ang paglilingkuran mo? Alam mo na agad ang gagawin mo? Eh baka pag naggaganon at na-perfect natin ito sa harap ng Panginoon, baka hindi na tayo mabigla. Dito nabigla yung mga hinirang Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nauhaw? Kasi halimbawa, kung ako ang haharap sa Panginoon, sasabihin niya sa akin, Father Fidel, dinalaw mo ako sa pamamagitan ng may sakit. Sasabat na ako, Opo.
Nagsisikol ako eh. Father Fidel, dinalaw mo ako nang makulong ako. Opo, sasabat na ako. Nagmimisa ako linggo-linggo sa preso eh. Alam ko na ito eh. Hindi na ako mabibigla, hindi na ako magtatanong. Madali lang ito kahit papaano. Pero, yung maging mabait tayo, kahit sa mga taong hindi deserving ng ating kabaitan, mahirap yun. Sapagkat mahirap makita sa kanila ang ating Panginoon. Pero hindi nga ba, yun ang tunay na kabaitan. Kaya nga tayo mayroong ekspresyon, apakabait niyan, walang masamang tinapay. Lahat pinahalagahan, lahat pinakikisamahan, lahat pinakikiharapan. Brothers and sisters, do not get me wrong. I have nothing against these works of mercy, feeding the hungry, giving drink to the thirsty, giving shelter to travelers, visiting the imprisoned, the sick, burying the dead. Maganda ang lahat ng ito. Pero dagdagan natin, sapagkat hindi ito ang nagko-comprise sa lahat ng tao sa buong mundo. Isama natin dito yung sinasabi ng ating Panginoon. Mahalin mo. O, pag naisan mo ng maganda at mabuti, ipagdasal mo pa rin ang mga nakasasakit ng loob mo. Because for me, that is authentic mercy. That is genuine mercy. Genuine, authentic mercy is best shown to people who neither are asking and are deserving of our mercy. When Jesus on the cross told, forgive them, for they do not know what they are doing. Those people did not ask for mercy. Those people did not deserve such mercy, but He gave His divine mercy. Yun ang tunay na pagpapakabuti. Doon matetes ang ating pagpapakabuti. And when that happens, I tell you, doon tayo magtatanong, doon tayo mabibigla. Kasi, sasabihin ng Panginoon, nginitian mo pa rin yung nanira sa'yo, pinakiharapan mo pa rin ng maganda, yung may nasabing pangit sa'yo, naglingkod ka pa rin sa mga taong hindi na-appreciate ang ginagawa mo. Pinakibagayan mo pa rin ang taong puro pangit ang nakikita sa sarili mo. Nang tanggapin mo ang anak mong dumurog ng puso mo, nang alagaan mo pa rin ang magulang mo na irresponsable dati at ngayon ay puro pareklamo, nang pagtiisan mo pa rin ang biyanan mo na puro pangit ang sinasabi sa likod mo, nang tanggapin mo pa rin ang asawa mong nagtaksil sa iyo, nang bigyan mo pa rin ng tulong ang taong nautang sa iyo pero hindi nagbayad sapagkat nakita mong gipit na rin talaga ito. Sa akin mo ginawa ang lahat ng ito. Dito tayo magtatanong, Panginoon, teka, salamat, pero kailan namin kayo nakitang nagtaksil? Kailan ka nagtraidor? Kailan ka dumurog ng aking puso? Kailan kayo may nasabi sa likod ko? Kailan mo ko siniraan? At sasabihin marahil ng Panginoon, sapagkat kailanman hindi naman ako nawala sa puso ng mga taong nakasakit sa iyo. It's just that natabunan lamang ako ng mga pagkakamali, kahinaan, kasalanan ng mga ito. At yun ang pinili mong makita, yung ako sa kanila, sa kabila ng kasalanan nila, kaya gagantimpalaan kita. Mahirap ito. Masakit ito. Hindi natin gusto. Pero, hindi ba't ganun ang talagang pagsunod sa isang hari? Kahit di mo gusto, gugustuhin mo. Kahit di mo kaya, kakayanin mo. Kasi yun ang nais niya. Yun ang utos niya. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi ito para sa kanya, para sa atin ito. Kasi kapag nagawa natin ito, tunay siyang mag-ahari, hindi ang inggit, hindi ang hinanakit, hindi ang tampo, hindi ang pagnanais makapaghiganti, kundi si Kristo lamang sa puso natin. At doon tayo tunay na magiging masaya, sa magiging malaya ka sa anumang mga bagay na hindi dapat nandyan, sapagkat yan ay trono ni Kristo lamang. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.